Ladies and gentlemen, welcome to Family Feud. I'm your host, Steve Harvey, and we've got an exciting game lineup for you today. First of all, let's welcome our special guests for today. They are Kakul, the environmental advocate and Pasyon, public attorney and environmentalist. Magandang gabi, Pilipinas. Ako nga pala si Jeremy Pitaput, an environmental advocate from the Department of Environment and Natural Resources. At ako naman po si Attorney Mercedes E. Pasyon from the Department of Justice. At simulan na natin ang first round. Richmer at Robin, pasok sa harap. Ang unang katanungan, magbigay ng top 10 human activities that affect the soil. Deforestation. Tama ka ba ang sagot? Deforestation? Ang galing! Kasante! Bas! So, lumabas ang group 1, mapupunta ang question sa group 2. Robin, magbigay ng top 10 human activities that affect the soil. Agriculture. Agriculture? Tama nga ba yan? Ang galing! Magbigay ng top 10 human activities that affect the soil. Chemical! Pasyon at Mr. Lau, maaari mo ipaliwanag sa mga manonood kung ano ang kakahulugan na sagot na ito. Isa sa mga malalaking factor kung saan napoprotektahan natin ang ating mga lupa, hindi lang sa ating bansa, hindi sa buong mundo. Isa na dito dati pa natin ginagawa, pre-human stage pa lang ginagawa natin, which is crop rotation. Ang crop rotation ay ang pagbubukan ng mga unfertilized o hindi kaya mga hindi matabang lupa sa ating mga anihan upang makuha ang mga matabang lupa sa ilalim nito. Pangalawa ay ang proper irrigation. Ang proper irrigation ay pagkakaroon ng sapat na tubig sa mga anihan upang mas maging mataba ang lupa at hindi ito mabilis napatuyo at nagiging sanhi ng pagtutuyo ng mga ani at hindi lamang ng mga ani kundi pati na ang ating lupa. Ang nagawin dito ay ang terracing. Ang terracing ay pagbubuka ng mga hindi na kailangan ng mga damo. For example, ang mga damo ay sumisipsip ng mga nutrients na dapat na para sa mga palay, kaya para sa ating mga ani, para sa ating mga prutas at para sa ating mga gulay. At ang bilang pamuli ay ang forestation. Kung kauna-una sa sanhi na pagkasira ng ating mga lupa, ay ang deforestation. Kasama naman dito sa mga pagbibigay ng mga nagpapataba sa ating mga lupa ay ang afforestation. Ang afforestation ay kabaliktaran lamang ng deforestation. Kung si deforestation ay kinakargo natin ng ating mga kagubatan, sa afforestation naman ay ang pagbibigay buhay ulit sa ating mga kagubatan. At dahil dito, ay mas lalo pang tumataba ang ating lupa at hindi lang iyon. Nagkakaroon tayo ng mga ani, hindi lamang ng mga ani,
Team? Wala! Ayan na! Ayun sila! Kasama sila! Isang niya ay crazy! Pero... Ito, kasunod Alaya, magbigay ng 8 ways of conserving and protecting the soil. No-till farming. No-till farming, meron kaya? Wala! Meron! Wala rin. Magbigay ng 8 ways of conserving and protecting the soil. Mulching! Ay, magandang na! Pero meron! Isa sa mga Pepito, magbigay ng 8 ways of conserving and protecting the soil. Overcropping. Overcropping! Meron ba yan? Wala yan! Kaya niyo ba? Kaya! Kaya niya! Teka! Magbigay ng 8 ways of conserving and protecting the soil. Mining. Mining. Meron ba yung mining? Wala yan! Wala! Wish mark natin. Magbigay ng 8 ways of conserving and protecting the soil. Wala! Wala yan! Tama! Okay na lang ang question na ng teacher. Kailangan niyo mga Bebito, magbigay ng top ways of conserving and protecting the soil. Non-use? Non-use. Wala! Mali! Nakipilboy ka. Pwede nyo mag-steal. Isang mali na lang niya, mag-steal nyo at mananalo kayo. Alera, magbigay ng top 8 ways of conserving and protecting the soil. Conservation, TLH, at ang patas naman ay afforestation. Sayang yung deforestation magkakaroon na. Pero, kayong nagawin lang. Sa konklusyon, nagbibigay ng mga gama sa epekto ng iba't ibang aktibidad ng tao sa lupa at itinampo ng mga epektibo pamamaraan sa pangangalaga at proteksyon. Ang pangalawang pamilya ang nanalo sa araw na ito. Binibigyan din nila ang kahalagahan ng kaalaman at kamalayan sa pagtugon ng hamon sa kapaligiran. Sa pagkatapos, tandaan na pangalagaan ang ating kapaligiran at suportahan ang mga hakbang na nagtataguyod sa pangangalaga ng lupa. Sa inyong pananaw, anong mga aktibidad ng mga tao ang patuloy na nakakapekto sa lupa? Bakit nila ito ginagawa at paano nila ito ginagawa? Ako nang mauna. Sa aking pananaw, deforestation
Ayun, maraming salamat po muli sa pag-imbita niyo po sa programang ito. Binigyan niyo po muli ako ng pagkakataon upang magbigay po ulit ng kaalaman ukol po sa ating mga kalupaan. At ngayon po, ibibigay ko po sa inyo ang ilan lang naman po sa mga dahilan kung bakit po nagiging bumababa po ang kalidad ng ating kalupaan po sa panahon po ngayon. At tatalakayin ko rin po kung bakit po ito ginagawa ng ating mga kababayan at ano po yung mga ways or mga bagay upang maiwasan po ito o hindi kaya po ay mabalik po sa dating ganda ang ating mga kalupaan. Unang-una na po sa mga dahilan ng ating pagkababa ng ating pagbababa po ng kalidad ng ating mga kalupaan ay ang overforest or deforestation po. Ginagawa po natin ang deforestation ay dahil sa kakulangan po natin sa ating papel, sa ating mga kakahuyan, at dahil nga nasa industrial age na po tayo, marami na po tayong ginagamit na boxes, marami na rin po tayong ginagamit na papel dahil mas pinapababa po natin ang konsumo ng ating plastic. Ngunit hindi dapat natin makalimutan na kapag gumagamit tayo ng mga plastic, hindi dapat din natin, imbis na gamit tayo ng plastic, gagamit po tayo ng papel. Ayun po yung binibigay po sa atin na taning o hindi kaya po na binibigay po sa atin na batas. Ngunit dapat hindi po ganon dahil sa paggamit po din natin ng mga ng mga plastic paper bags is gumagamit naman tayo ng paper bag, which is nakakadagdag din po iyon sa problema po natin sa pagkakalbo po ng ating mga kagubatan, which is it can lead to loss of biodiversity, which is pagka-extinct po ng mga ng kahayupan natin sa ating mga kagubatan. And pag nawawalan po tayo ng mga puno sa ating mga kagubatan, ay nagkakaroon din po ito o hindi kaya po nasasanhi po ito ng mga land erosion or mas kilala bilang landslides po sa ating mga kabundukan. At hindi lamang po ito nakakapahamak po sa ating mga kahayupan, nakakapahamak din po ito sa ating mga kababayan po malapit po sa mga kabundukan. At pangalawang reason din po na nasa aking isipan ay ang agriculture. Nagiging sanhi lang po, nagiging masama lamang po ang paating kaya sa tingin po natin ang agriculture po ay maganda. Ngunit nagiging masama po ito sa tuwing napapasobra po tayo. Sabi nga po nila, lahat po ng sobra ay masama. So bakit nga po ba tayo na nag-agriculturize or hindi po kaya bakit po ba tayo nagsasaka, nagtatanim, dahil po bakit po ba tayo nag-agriculture? Kasi nga po, bakit nga po ba nasama ang agriculture po sa mga leading cause po ng soil degradation? Ang ating kagubatan po kasi hindi po talaga siya, ay ang ating mga sakahan po kasi hindi po talaga yun ganun, hindi po talaga natural na ganun po, napapatag po yun. Para po tayo ay makagawa po ng sakahan ay nagkakaroon po ng deforestation, hindi kaya po pagputol po ng maraming puno upang gawin po itong sakahan. Isipin po ninyo na isang mayabong po na kagubatan ay puputulin po upang gawing sakahan o hindi kaya po ay upang gawing gulayan. May iwasan po natin ito sa lelesen po ng mga food spillage po natin. At syempre, meron din tayong batas na ipinatupad
para patuloy nating mapangalagaan at mapanatili ang pangangalaga sa lupa. Isa na rito ang Republic Act No. 3082 o mas kilala bilang 5-Year Soil Survey and Conservation Act na naglalaman ng patakaran sa Pilipinas upang isagawa ang komprehensibong programa sa pagsusuri at pangangalaga ng lupa. Ang pangunahing layunin nito ay proteksyonan at alagaan ng lupa, tiyakin ang matalinong paggamit ng lupa at yaman tubig. Ang diin ay sa maagang pagkilos upang mapangalagaan ang mga mahalagang yaman na ito at mapanatili ang matatag na produksyon sa agrikultura na kinikilala ang pangunahing papel nito sa ekonomiya ng bansa, ng ating bansa, pangkalahatang kaginhawaan ng mga mamamayan. In conclusion, soil is a vital resource for life on Earth. It provides us with good, clean water and air. It also supports a wide range of plants and animals. However, humans' activities can have a significant negative impact on soil. These activities can lead to a number of problems, including soil erosion, soil compaction, soil contamination, and loss of soil nutrients. But there are a number of things that can be done to conserve and protect soil. For example, crop rotation, cover cropping, afforestation, and soil testing, and more. These practices can help to reduce soil erosion, improve soil health, increase soil fertility, and protect water quality and reduce air pollution. By taking these steps to protect soil, we can help ensure that this vital resource remain healthy for future generations.